Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang official and final weigh-in sa pagitan ng former Unified WBC and WBA Welterweight World Champion Kit one-time tourman at ng Australian knockout artist na si Brock Jarvis kanina lamang, kung saan parehong walang naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang. Tumimbang si Jarvis at Turman ng parehong 153.8 pounds at dahil pareho silang pasok sa 154 pound limit ng junior middleweight division, kaya naman tuloy na ang kanilang bigating sagupaan bukas na nakatakdang ganapin sa baluarte ni Jarvis sa bansang Australia. Bukod dyan ay tila pinagtripan din po ni Turman si Jarvis sa final face-off dahil malarobot daw itong gumalaw ng dahil sa tigas ng katawan nito. Habang si Jarvis naman ay nananatili na lamang natahimik kasi nakafocus na daw siya sa bakbakan nila sa ibabaw ng lona. Subalit bagamat nga po isang mabigat na hamon nito para kay Turman, gawa ng ito ang unang laban niya makalipas ang mahigit 3 taon, ay buong-buo pa din umano ang kanyang kumpiyansa na ina-knockout niya talaga si Jarvis. Paliwanag ni Turman na hindi naman daw sa minamaliit o inuinsulto niya si Jarvis sa tuwing sinasabi niyang wala itong bilang at wala itong binatbat sa kanya. Sadyang sinasabi niya lang daw talaga ang katotohanan kung ano sa palagay niya ang klaseng boksingero ang makakatapat niya bukas. Bukod dyan ay ang mensahe din ni Turman sa mga fight fans ay wag daw dapat palampasin ang kanilang bakbakan bukas kasi masasaksihan na daw natin ang pagbabalik ng dating kampyon. Kasi ito na daw ang magsisilbing unang hakbang niya patungo sa pagiging isang 3-time world champion. Sa kabilang banda naman mga idol ay agaw eksena nga po sa press conference ng Fatal Fury boxing event kanina ang naging face-off ng current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez at ng kanyang number 1 mandatory challenger na si Arnold Barboza Jr. Sa kabila po kasi ng bigating boxing event na ito, gawa ng nakatakda ding magtuo sila Ryan Garcia versus Rolando Romero at Devin Haney versus Jose Ramirez, ay tila natabunan po ang mga ito nang dahil sa eksenang ginawa ni Lopez. Ito po ay dahil harap-harapan niyang sinampal si Barboza sa face-off matapos ng kanilang walang tigil na patutsadahan sa isa't isa. Buti na nga lamang po ay agad itong naawat ng mga bouncers at maging ni Golden Boy promoter Oscar De La Hoya. Kung atin pong matatandaan ay mismong si Lopez na ang nagsabi na inaantok daw kasi siya nang dahil sa masyado umanong tahimik at mahina mag-promote ng laban ang mga kasamahan niya sa boxing event. Kaya naman sisiguraduhin niya daw na gagawa siya ng eksena upang siya ang pag-usapan at hindi sila Garcia at Haney. Bukod dyan ay pinagmalaki din ni Lopez na sa kabila umano ng mga bigating pangalan ng mga lalaban sa nasabing event na ito, ay siya lang daw ang tunay na kampyon dito. Kaya naman siya daw talaga ang pinakabida sa lahat. It's all for the WBO Super Lightweight World